Kumusta mga kabasketball? Kahapon pinag-usapan natin sa ating video yung first and second aprons. Mga salitang lagi niyong naririnig kapag ganitong NBA off-season sa mga kontrata ng mga players. Ngayon naman pag-uusapan natin ang bird rights. Bakit ang ibang NBA teams parang may only budget kahit wala na dapat silang cap space, pero nakakakuha pa sila ng star players kahit ubus na ang pera nila sa salary cap? Yan ang sagot dyan, bird rights. Sa episode na ito, pag-uusapan natin parang kwentuhan lang sa tambayan kung ano ang bird rights, bakit sobrang powerful nito at paano ginagamit ng mga koponan para gawing OP ang kanilang roster. Pag-usapan natin sa video na ito kung ano ba ang ibig sabihin ng bird rights dito sa NBA contract negotiations. Ang bird rights ay pinangalan sa NBA legend na si Larry Bird. Ito ay isang special rule para sa mga players na matagal nang nasa isang koponan. Kapag ang isang player ay naglaro na sa isang koponan ng 3 sunod-sunod na taon, pwede siyang i-resign ng koponan kahit lagpas na sila sa salary cap. Yan ang bird rights. Ibig sabihin, may sariling VIP lane ang team para i-keep ang player kahit wala ng budget. Parang ganito, may budget kayo sa isang barkada outing pero may isa kang tropa na OG mula pa sa simula. Kahit lampas na sa budget, sasabihin mo, huwag kang mag-alala pre, ikaw di ka na counted, OG ka na eh. Ganon din sa NBA, kung may bird rights ka, di ka counted sa salary cap. Legit loophole pero legal yan. So ngayon alam nyo na ang mga players kagaya ni LeBron James, Steph Curry, Draymond Green, Devin Booker, Jason Tatum, Jaylen Brown ay ginagamitan na ng bird rights ng kanilang mga koponan. Kaya hindi counted sa salary cap yan. So ang bird rights nga ay pwedeng gamitin ng isang NBA team kapag ang player nila ay nakatatlong sunod-sunod na taon na sa kanila. Bakit sobrang halaga ba ng bird rights? Kasi sa NBA, salary cap ang pinakamalaking limitasyon ng mga koponan. Kung wala ka ng cap space, di ka na pwedeng magdagdag ng isang big time player, pwedeng dalawa pa. Pero kung may bird rights ka sa isang player, pwede mo siyang i-resign kahit wala ka ng space. Halimbawa, si Draymond Green sa Warriors, meron niyang bird rights. Si Giannis Antetokounmpo, bird rights uli yan. So kahit puno na ang budget, nare-retain pa rin sila. May loyalty angle, pero mas totoo, ito ang strategic power ng GMs. Teams na kayang i-develop at i-hold ang mga players nila, mas meron silang flexibility. Kaya nga ang bird rights ay equals superpower sa team building. So isang interesting question ay pwede bang lahat ng players mo ay under bird rights kasi loyal sila sa iyo, mahigit 3 taon na silang lahat? Pwede, walang limit sa kung gaano karaming players ang pwedeng i-retain ng isang koponan gamit ang bird rights. Pero syempre, depende yan sa business goals ng koponan. Syempre, hindi naman unlimited ang pera niyan. Alangan namang hindi na sila kumita. Depende pa nga rin yan sa business goals. Gaano karaming pera ang gustong kitain ng kanilang may-ari. Syempre, alangan namang yung player na lang ang yumayaman at yung koponan, may-ari ay hindi. So ang bird rights pala ay parang daya. Sabihin na natin na advantage na lang yung tamang salita na gamitin dyan. Siyempre may kondisyones yan na yung player nga ay dapat naglaro na sa'yo ng mahigit 3 taon. Hindi naman lahat ng players ay malalakas. So kahit naglaro na sa'yo ng 3 taon yan na sunod-sunod, ay hindi naman din magiging advantage ang bird rights kasi nga sa mga superstars ito pinakamahalaga. Pero paano ba ginagamit ito na parang cheat code? Ito yan. Para may advantage sila sa salary cap system, halimbawa, may koponan na may cap space lang para sa isang superstar o star, pero may 2 silang solid na players with bird rights. Ito ang gagawin nila. Magsasign sila ng free agent na gusto nila o superstar man yan o star. Kakain ngayon yon sa kanilang cap space. Pagkatapos nun ay tsaka nila i-resign yung kanilang 2 superstar o stars o solid na players gamit ang bird rights kahit na wala na silang space. So parang nakakuha sila ng 3 players gamit ang budget para sa isa. Smart? Siyempre. Legal? Oo, according sa rules yan. Parang cheat code? Medyo. Kaya kung may team na di mo alam saan kumukuha ng pambayad, malamang bird rights ang sagot dyan. Kaya kung ang paborito mong koponan ay hindi pa rin kumukuha ng players kahit marami sila mga veterano na nasa bird rights, ay gustong magtipid niyan, malamang. Mag-like, i-comment at i-share mo na to sa tropa mong hindi pa rin gets kung bakit may pera pa rin ang Warriors kahit sobrang dami na nilang binabayaran. Ito ang iSport Zone.